Hello mga ka-legit Davercards, Atasha Mulak and Andres Mulak. Abay may pinakawalang statement patungkol sa iba't ibang offer ng kabilang kampo. Ano nga ba ang nakapaloob sa balitang ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. And for today's video, ito na pag-usapan natin dahil sa isang interview po ni Miss Atasha Mulak last April 25, 2024 ay sinabi niya po dito yung patungkol po sa kanyang karanasan nung siya po ay estudyante pa lang. According to Atasha, ibinuking na 100 pesos lang ang baon sa school. Kaya naman ang netizen nag-react. Naging hot topic ng mga netizen sa social media ang revelasyon ni Atasha Mulak kung magkano ang baon niya sa school. Ayon sa isa sa mga host ng Itbulaga nung nag-aaral pa lang siya, ay 100 lang ang baon na binibigay sa kanya ng mga magulang na sina Aga Mulak at Charlene Gonzalez. Shock ang financial expert at life coach na si Chinkita nang marinig ito kay Atasha sa therapy segment ng Itbulaga kung saan siya naging contestant. Tinanong kasi ni Bossing Big Soto si Atasha kung magkano ang baon nito nung nag-aaral pa lamang at nasabing ng dalaga na halaga. Nagulat si Chinky. Wow, grabe ha, sinong magulang mo? Parang gusto kong ipabarangay. Ang birong hirit ni Chinky. Sagot ni Atasha, sila yung kaibigan mo po. Chika naman ni Chinkita na dati ring komedyante, baka $100 ang gusto niyang sabihin at hindi pesos dahil hindi nga siya makapaniwala ng isang anak ng mga sikat na artista at ganun lang kaliit ang baon. Pero inulit ni Atasha na 100 pesos lang talaga ang daladala niyang cash sa school. Kasunod nito, kanya-kanya ng reaksyon ng netizen na nakapanood ng video clip na kuha mula sa therapy segment ang longest running noontime show sa buong mundo. Narito ang ilang comments na nabasa natin sa social media kung saan halos ay karamihang pinupuri sina Aga at Charlene sa magandang pagpapalaki sa kanilang kambal na anak. Sa ibang bansa sila nag-aral, nakaranas ng normal na buhay, walang VIP doon, lahat pantay-pantay kasi sobrang na-appreciate nila ang maging special dito sa Pinas. Nakakatawa yung iba na nagko-compare ang point nila dito yung 100 lang ang baon nila, kaya naman magulang na magbigay ng mas malaki. Let's just appreciate na maganda ang pagpapalaki ni Aga at Charlene sa mga bata. Tsaka mapapansin din na talaga namang magalang ang mga ito, magalang ang mga anak nila at marunong makibagay sa kapwa. Malaki na yan, ako ang 20 lang sabi ng ilan. Ako nga 10 pesos lang pag nawalan ka pa ng ballpen at papel, dun muna ibabawas ang ending, minsan wala kang baon, tas pauso pa yung ambagan sa floor wax. Magbabaon pala, kala ko normal na maglakad pa uwi galing school. Pamasahe lang papuntang school pero but I made it, thank you Lord. 20 a week nung college days kasama na pamasahe doon. Kaya nagtitinda ako sa school ng mani at cornig para pandagdag ng baon. Magandang pagpapalaki sa magulang or magandang pagpapalaki sa kanila ng mga magulang nila ni Aga at Charlene. Kaya kitang-kita mo sa kanila sa kilos, pananalita, magandang asal, may respeto at magagalang talagang mga bata. They are already mature at young age, well-raised children. So ganun po yung ilan sa mga komento ng ilan sa mga netizen sa mga naging pahayag nga ni Miss Atasha Mulak patungkol dito. At the same time, hinangaan naman po ito ng dating asawa ni Mr. Paulo Contis na si Lian Paz. Sabi niya, according to her, ang kanya pong statement with regards to this, katulad ng maraming netizen, bumilib at humanga rin ang EB Babes na si Lian Paz sa naging revelasyon ni Atasha Mulak kaugnay sa kanyang school allowance. Kamakailan lang kasi naging topic sa Itbulaga ang baon sa eskwelahan ay dyan ibinunyag ni Atasha na 100 lang ibinibigay noon sa kanya ng mga magulang nila ni Andres Mulak na si Aga Mulak at Charlene Gonzalez. Dahil dyan, tila na pa-throwback din si Lian at sinabi niya kakarelate siya sa kapuso young actress. Na-amaze ako to know about Atasha Mulak's 100 pesos daily allowance kasi back then in college yan din ako. Panimula ni Lian sa post, kalakip ng kanyang throwback selfie. Si Atasha baka
sinundo naman or may school service, pure allowance lang ang 100 pesos, kwento pa niya. Sinabi rin niya na kahit ganoon ang binibigay na baon ng kanyang mga magulang, ay ito ang naging dahilan na natuto siya sa buhay. But thanks to that ma and dad, if I were rent for that, I'll be used to comfort and I won't have the courage to try to work while studying. I mean, maaga ako natuto sa buhay, sabi niya. Makikita rin sa kanyang post ang hashtag college days na magkano baon mo flashback. Yon. So, ilan lang po yan sa mga celebrity na talagang nagkomento patungkol po dun sa sinabi nga ni Miss Atasha Mulak, ano. And of course, isa rin naman po sa mga inuurirat ngayon itong si Mr. Andres Mulak patungkol po hanggang sa ngayon ay tinatanong pa rin po siya kung ano ang kanyang magiging desisyon patungkol dun sa offer nga sa kanya, no, na maging host ng It's Showtime. Kasi kung matatandaan po ninyo, last January ay parang pinipirate nga ni Vice Ganda itong si Andres. Sabi ni Andres, Carrie Bells lang naman daw niyang maging host ng It's Showtime at pwede rin naman daw sa Itbulaga. Sabi niya, game na game nga ang bagong crush ng bayan na si Andres Mulak sakaling alukin siya na maging host sa Kapamilya Actor at Kapuso program na It's Showtime. Kahapon, formal nang ipinakilala sa isang MediaCon ang anak ni Aga Mulak at Shailene Gonzalez bilang latest talent ng Viva Artist Agency. Tinaguri ang Prince of Hearts sina Andres na flattered at super thankful siya sa atensyong natatanggap niya mula sa mga fans kahit pa noong hindi pa siya pumapasok sa showbiz. This is my first solo press conference, so I'm a bit nervous but I'm very excited to be here. I'm really grateful to get this opportunity, sabi ni Andres. Marami ang nagsasabi na maayos ang pagpapalaki sa kanya at sa twin sister niyang si Atasha ng kanilang mga magulang. I'm very flattered by those comments when people tell me that I'm a nice person. I feel happy because my parents always told me not just to be nice to everyone, no matter who it is, and you'll never know in the future what they can do for you or what you can do for them. Always just be a blessing to other people. I would say that both my parents are very supportive with me and Tash, especially they give us a few tips and pointers when it comes to work, sabi pa ng binata. Maraming plano ang mga bossing ng Viva Entertainment na sina Vincent, Veronic at Val del Rosario kay Andres, kabilang na riyan ang sitcom na The First Family kasama sina kanyang parents at Atasha. Pagdating naman sa pelikula, type ni Andres na gawin ang remake ng Palos na pinagbidahan ng lolo niyang si Bernard Bonin, tatay ni Charlene. The movie that I've been considering, I've been thinking about Palos by Bernard Bonin because he's my lolo actually. He's my mother, father, and I never really got the chance to really spend time with him or really speak to him. So, if I had just pick a movie, I would be Palos, ayon sa 22-year-old na binata. Dream din daw na makatrabaho ang award-winning actor na si John Lloyd Cruz na nakasama ng daddy niya, si Aga Mulak sa Dubai with Claudine. Isa raw ito sa mga paborito niyang movie ni Aga kung saan talagang naluha sila habang pinapanood itong favorite nilang Kailangan Kita ni Aga Mulak at Claudine Barreto. At of course, game na game din daw ang challenge sa pagsabak niya sa showbiz tulad ng pagiging TV host. Viral nga ang guesting niya sa Itbulaga kung saan kabilang ang kanyang sister na si Atasha. Sabi niya, I'm not closing doors to anything really. I'm proud of Tash in Itbulaga. Sabi ng binata, wala rin daw magiging issue sa kanya sakaling kunin siya ng host sa kalaban ng Itbulaga na It's Showtime. So, yun po yung kanyang kabuuan ng interview patungkol nga sa issue ng pag-offer sa kanya na maging isa sa mga regular host ng Itbulaga or ng noontime program na Itbulaga and It's Showtime. Pero at the end of the day, of course, tanging si Andres Mulak pa rin na magde-decide kung saan talaga siya sasama. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!